Ayon sa isang nag-post, "Hello po admin, ako po yung sender na nahuli ko ang amo ko na may kabit na kababayan natin." Paano niya kaya nalaman, ano? Pasensya na at ngayon lang nakapag-message ulit. Natatawa ako sa mga comment doon sa unang post ko. Pasensya naman, mga kamarites, kung hiningal kayo sa story ko. Nakimarites na nga lang kayo, ang dami nyo pang demand. So ito na ang part 2 at last. So ayun nga, at nalaman na nga ng amo kong lalaki na alam ko na may kabit siya. Uy, kinausap niya ako at nang pagalit. Ang dami niyang tanong na di ko sinagot. Pero doon ko siya sinagot nung banggitin niya na terminate niya ako dahil pakialamera daw ako. Sabi ko sa kanya, kung pakialamera ako, matagal ka nang binugbog ng asawa mo. Ayun, tumahimik siya. Matapang. Oo. May alas si ate. O sige, terminate mo ako, sumbong kita. Sabi ko sa kanya, kung pakialamera ako, matagal ka nang binugbog ng asawa mo. At ayun, tumahimik siya. Sabi ko sa kanya, walang problema, terminate niya ako. Basta ang reason lang ilagay niya sa kaya niya ako i-terminate dahil nalaman ko sekreto niya at ayun nga, nag-walk out siya. Di kami nag-imika ng ilang araw at ito pa ang nakakatawa. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako or maiinis sa amo kong lalaki kasi napansin kasi ng amo kong babae, di kami nag-iimikan ni sir. So tinanong niya ako, sabi niya, may problema ba daw kami ni sir? Sana sa susunod pag magpo-post ka, lagyan mo ng period ha. Nakakahingal magbasa. Okay. Tinanong niya ako, sabi niya, may problema ba daw kami ni sir? Sabi, kasi di nga kami nag-iimikan. Imbis na si sir ang tanungin niya, ako talaga ang tinanong niya. Sabi ko na lang, na masama ang pakiramdam ko, wala ako sa mood makipag-usap. Uy, ang taray! Ito naman ang amo kong babae, dali-dali ako binigyan ng thermometer para sa lagnat at binigyan ako ng gamot. Inumin ko daw. Kahit ang totoo hindi naman talaga masama pakiramdam ko, alibay lang yun. Busit talaga sa kalokohan ni sir, pati ako natuto na rin magsinungaling sa amo kong babae. Ang ending, naging kasabwat na lang din niya ako sa kalokohan niya. Tapos, kinabukasan, nung nag-usap kami ulit ni Sir, nag-sorry siya sa akin dahil dun sa mga nasabi niya, nakiusap na din siya sa akin at na huwag sabihin kay ma'am. My God. Okay, my God. Huwag, ano daw? At siya na magsabi, humanap na lang siya ng timing. Sabi ko naman, wag niya akong idamay sa pag nagkabukuhan kasi di ko naman kasalanan na huli ko siyang may kabit. Sabi pa niya, gusto daw ako helper nila kasi yung mga bata naaalagaan ko daw na maayos at napalapit na din dalawang bata sa akin. So ayun, nagkapatawaran kami. Marupok. Tapos, yung last sahod ko, parang ito na ata ang kabayaran sa pakikipagsabwatan ko sa kanya. Kasi yung sahod ko na 6,500 Hong Kong dollars, naging 8,500 Hong Kong dollars. Sabi ko kay sir, aba, sumobra ata sahod niya sa akin. Sabi niya, para daw sa CNY ko, daw yung iba. Sa isip-isip ko, aba, ayos Oh? Kay kababayan, hoping pa rin na ako na itigil mo na lang yang ginagawa mo kasi yung amo kong babae, pa umuwi, sir, umiiyak siya sa kwarto niya. Naawa. Oo. Pati ang bunso naririnig niya nagsusumbong sa akin na umiiyak nga daw mami niya. Inaaway daw ng daddy niya. Mga bata pa, anak nila kababayan 4 and 6 years old tapos masisira lang dahil sa'yo. Sana himasan yung bunbunan mo ng titi.
Ano daw? Ah! Nasa story na tayo, ganda ng kwento. Kaya nga eh. Sabi ni ate, sana himasan yang bonbonan mo ng titi at makonsensya ka at itigil na lang. Hehehe, joke kabayan. Naawa man ako, wala man din kasi ako magawa kundi hintayin na maaktuhan niya. Asawa niya, mahuli sila, wala akong karapatan magsumbong. Lalo na naging kasabwat na rin ako. My God. My God. My God. My God. Oy, binabasa niya. Bakit mo binabasa? Dapat ako lang nagbabasa. Makinig ka lang. Ano masasabi niyo dito kay ate? Delikado yun, no? Delikado yun. Delikado yun. Pag mga ganyan, hindi na kailangan talagang pakialaman yan. Buhay na nila yan. Diba? Nagtataka lang ako, paano nalaman niya ng kabit niya? Paano kaya nangyari yun? No? Baka naman siya ang kabit. Hindi kaya siya yung kabit. Diba? Paano kaya nalaman na kabit siya? O may kabit siya? Grabe, no? Grabe. Kayo talaga, mga kababayan ko, ha? Pag mga ganyang bagay, huwag niyo na akong patulan, pakialaman, ha? Mapapahamak ko kayo. Sobrang hirap niyan. Oh. Mahirap ang sitwasyon niyan. Hindi mo alam. Alam mo yung tama pero hindi mo magawa. 'Di ba? Alam mo ang tamang gawin pero hindi mo magawa. Kasi na iniisip mo rin, paano ka bukas? Paano trabaho mo? Tama? Pangalawa, ang iniisip din niya dito is yung mga bata. Yung mga anak na inaalagaan niya, yung mga batang inaalagaan niya. 'Di ba? Naaawa siya as a woman, naaawa din siya. Yun yung ano, yun yung ano dun eh. Nakikita natin, 'di ba? Sabi ni Kabayan, baka may day off si Kabayan. Most of Filipino naman working in Hong Kong, they have a day off naman every Friday ba? Sunday. So, probably yeah. Oh, probably meron. Ay, nako, buhay nga naman. Ito, payo ko lang po sa mga Pilipino. Iwasan ang mga ganyang bagay. Baka masira buhay nyo at matulpo pa kayo. Hanggang dito na lang muna mga kababayan ko. Makita-kita tayo sa susunod nating mga chismisang legit. Dito lamang sa istorya ni Juan.